Ito, mga kabunyog, mga kababayan, alam kong magugustuhan nyo tong topic natin ngayon. Yung sabi ni dating Senador Sani Trillanes na pumasok na ang ICC noong December 2023 bago natapos ang taon at bago nitong kalagitnaan ng taong 2024 posibleng lumabas na ang arrest order laban sa mga pangunahing nirereklamo dito sa war on drugs ni Duterte at kabilang diyan si Bato. Kabilang diyan si Bato. So ngayon, biglang nag-press conference si Bato de la Rosa, mga kabunyog. Biglang nag-press conference si Bato de la Rosa. Alam nyo kung ano ang sinabi ni Bato de la Rosa? Galit na siya. Galit na siya sa gobyerno ni Marcos Jr. Ito, biglang nag-press con si Bato de la Rosa. Sabi ni Bato de la Rosa, mga kabunyog, mamaya ipi-play ko yung press con ni kahit portion lang. Kahit portion lang. Alam nyo kung anong sabi ni Bato de la Rosa? Ito daw gobyerno ni Marcos, laban-laban, bawi-bawi. At sabi niya dito kay Marcos, sabihin mo na, bilang presidente ka, sabihin mo, ano ba talagang totoo? Ipapa-aresto mo ba kami? Ka ba? Magko-cooperate ka ba sa ICC? Yun, galit na si Bato eh. Nunong Raymond, maganda tong balita natin. Maganda tong kay sabi ni Bato, prangkahin mo kami, parang ganito, prangkahin mo kami, laban-laban, bawi-bawi ka eh. Bakit laban-laban, bawi-bawi? Kasi sabi ni Marcos Jr. noon, hindi magko-cooperate sa ICC. Sabi ni Marcos Jr., we will not in any way, in any form cooperate with the ICC. Ngayon, iba na yung tono. Kahit si Rimulya, sabi ni Rimulya, okay naman na papapasukin natin ang ICC basta sumunod sa proseso. Ayun, iba na. Tapos biglang naglabas ng statement si Trillanes. Sabi ni Trillanes, actually pumasok na ang ICC noong December 2023 at maaaring maglabas na ng arrest order kalagitnaan ng taong 2024. Ito, biglang napapress con si Bato, mga kabunyog, mga kababayan. Paano na yan? Parang may nakumpirma na yata si Bato sa sources din nila na totoo yung sinabi ni Trillanes. Kasi hindi yan magpe-press con ng ganyan si Bato. Hindi yan magpe-press con. Sa kagalit na si Bato, sabi ni Bato kay Presidente Marcos na ito naka-address kay Marcos Jr. Ano ba yan? Laban-laban, bawi-bawi? Sabi, hindi magko-cooperate sa ICC. Tapos ngayon, magko-cooperate? Ano ba talaga? Parang ang sinasabi ni Bato, prangkahin nyo naman kami. Sabihin nyo. Magko-cooperate ba sa ICC talaga o hindi? Ano yan? Huwag naman ganyan. Parang, maging prangka naman kayo, maging totoo naman kayo. Yan. Ang problema, Bato, naging totoo ba sa inyo sila Marcos Jr. at si Romualdez? Di ba? Hindi pa kayo natututo. Wala. Yung usapan ninyo ng Uniteam, yung usapan na si Sara ang magpe-presidente sa 2028, nasunod ba? Wala. Si Gloria Arroyo naghirap yan sa para manalo si Marcos Jr. Anong nangyari? Wala. Ang Marcos at ang Romualdez, ang iniisip na niyan, perpetuation sa poder. Talagang kayo Bato. Tapos ngayon, sabi ni Bato, galit na si Bato. Maging prangka naman kayo. Ito, panuorin nyo na mga kabunyog, panuorin nyo to. Maiksi lang kasi hindi ko pa nada-download yung buong video Ito mga kabunyog. Laban-bawi pala sila. Ganun pala sila. Laban-bawi. Ganting totoo yung sinabi ni Trillanes. To be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin lang. Wala lang patalikod na transaksyon. At ngayon, nagbago yung ihip ng hangin. Pumayag na kayo nung pumasok. Please tell us. You are our president. You are our leader.
Narinig nyo yon? Narinig nyo yon mga kabunyog, mga kababayan? Ha? So malinaw maiksi lang yung pinarinig ko sa inyo. Oh, galit si Bato, ano? You are our leader. Sabi niya, leader ka namin, sabihin mo. Oh, ganun pala sila. Sabi ni Bato, laban-laban, bawi-bawi. Yan. Ano na yan? Ito na ang inyong panahon. Panahon na ng panahon na ng paniningil. Pinagbabayad na rin kayo sa inyong mga ginawa. Yan yun. Ha? Galit na si Bato eh. Ano ba yan? Laban-laban, bawi-bawi? Sasabihin nyo, hindi magko-cooperate sa ICC. Ngayon naman, magko-cooperate? Parang ganun eh. Sabi ni Trillanes, mayroong reliable information na pumasok na yung ICC noong December. Tapos na yung first stage ng information, ay ng investigation. Tapos na. Papasok man ang ICC, ano na lang yan? Parang ano na lang, sunod na. Pero yung mga mga principal na mga investigation na isagawa na. Kaya sabi ni Bato, maging prangka naman kayo, sabihin nyo naman kung ano talagang totoo. Marcos Jr., saan makakarating to sa'yo? Be man enough to tell us the real score. Mga kabunyog, narinig nyo yan Sabi ni Bato, be man enough. Tell us, be man enough. What's the real score? Ibig sabihin, ano ba talagang nangyayari? Sabihan nyo naman kami kahit man lang ganun. Alam nyo mga kabunyog, ano na to? Natataranta na to. Natataranta na. Wala nangyayari pa ngayon kasi ito na away ng Marcos Romualdez at saka Duterte. So nararamdaman nila ba to? Maraming nangyayari na hindi nila alam. Blind sila Nabablind sila. Ano bang nangyayari? Yun man lang. Sabi ni Bato. Galit na talaga si Bato. Sa tingin niya kasi may mga patraidor na nangyayari. Nare-realize ni Bato, maraming patraidor na nangyayari. Wala ganyan kayo Mga unitives nga kayo. Unitives nga kayo anong inaasahan nyo sa inyo? Di ba? Alam nyo, mas may malaki kasing problema si Bato kaysa kay Digong. Alam nyo mga kabunyog, mas may malaking problema si Bato kaysa kay Digong. Bakit? Kasi si Digong, kahit lumabas pa yung arrest order, hindi na yan tatagal. Hindi na yan tatagal sa edad ni Digong na yan. Saka tingnan nyo, nakangiwi na nakaganon. Ano yan? Kahit si Digong, alam niya na yan. Kaya nga si Digong, alam niya na. Kaya nga di ba si Digong, sabi niya, sige, gawin nyo na sa akin ang gusto nyong gawin. Pero si Bato, malakas pa yan Tatagal pa ang buhay niyan tapos ngayon, yung buhay mo sa latter part ng buhay mo, nakakulong ka sa dahig. Di ba? Yan yung yan yung problema ni Bato. Kaya sinasabi ni Bato, sabihin nyo naman, anong real score? Ay ang nangyayari, mas updated pa si Trillanes Mas updated pa si Trillanes. Kaya problemado na si Bato Pero sa totoo lang, itong busis na ito nila Bato, may halo na itong hinanakit na ito Tinulungan namin kayo. Sinuportahan namin kayo. Tapos ganyan, kahit man lang sabihin sa amin ano ba talaga ang real score. Di ba? Actually, agree ako dyan. Agree ako dyan. Nakakahinanakit din talaga kila Bato kasi malaki yung pinaghirapan nila kay kay Marcos Jr. Grabe ang suporta nila dyan. Kaya lang, ano kasi ang nangibabaw dito? Ano ang nangibabaw dito? Sa totoo lang, kahit naman yung sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba yung ginagawa nila Romualdez at nila Marcos Jr. na magko-cooperate sa ICC? Dahil ba naniniwala talaga sila Marcos Jr. na kailangang sundin ang international rule of law? Hindi. Di ba? Hindi yun. Sa tingin nyo ba biglang si Marcos Jr. naging matino? Naging matino kaya isusurinder na sila Bato at sila Duterte sa ICC? Hindi yun. Ang nangingibabaw na interest doon, gusto na talaga nilang durugin ang Duterte. Sila pa rin ang humawak ng gobyerno sa 2028. Yun. Nagkataon lang,
May magagamit sila laban kila Bato, ito ang ICC. Ito na yan. Kaya ginagamit nila. Pero hindi naman talaga sila Marcos, biglang-bigla ba si Marcos naging demokratiko? Biglang naging maka-human rights? Hindi yun. Ginagawa nila Marcos yan, hindi dahil maka-human rights sila. Ginagawa nila Marcos yan, hindi dahil demokratiko na sila. Wala. Ano rin yan? Trapo pa rin ang Marcos at Romualdez. Kaya lang, nagagamit nilang baraha yan laban kay Marcos. Nagagamit nila. Laban kila Duterte, kila Bato. Kumbaga yung card na yan yung sinasamantila na ngayon. Ang problema naman ngayon kila Bato at kila Duterte, wala matigas pa rin talaga. Kahit si Sara, matigas pa rin. Sila Pulong, pumapalag, lumalaban. Di lalo silang tinutuluyan, di ba? Lalo silang tinutuluyan. Alam nyo, bago natapos yung taon, sinabi ko naman sa inyo ito, di ba? Na ang 2024, ang simula pa lang yan, marami talaga tayong aabangan na mangyayari. At ito na yon. Okay, abangan nyo ako, babalik ako. Yung tungkol sa SMNI. Ano daw? Indefinite suspension? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Mabuhay tayo. Basta po tayo. Lagi lang po tayong sa katotohanan. Lagi po nating ipaglaban ang ating nag-iisang mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.